So today guys, may driving lesson sa Enchong. So sabi ko ito na lang gamitin. So ang layo pa nung driving instructor namin, galing pa ng Suri, si Kuya Marlon. So ito siya ngayon, dumayo pa from Suri. Kasi sabi ko, ayan anak, diyan ka na lang kumuha ng slot. Yan dyan. I-backing mo na. Kasi trusted ko talaga to si Kuya Marlon. Tsaka kita ko naman talaga maraming nakakapasa sa kanya. At tsaka hindi na rin iba. Kasi talagang even nung nakaraan, siya yung nag-o-offer na siya na yung magtuturo kay Enchong. Eh alam niyo naman tayo, medyo may pagkapasaway na. So sabi ko si Kuya Marlon na lang ang magturo. Kasi talagang ito, tawag dito, yung talagang by the book. At saka yung pagtuturo niya, kita ko talaga yung mga nakakapasang mga kabataan. Nakikita ko yung mga post niya. Talagang may trust ako sa kanya na pag si Enchong ang hinawakan niya, talagang si Enchong makakapasa. Oh. Dalawa po pala. Ready ka na? Okay, kaya. Kukunin lang daw ni Kuya Marlon yung mga gamit niya para ino-notes niya yung mga mali mo. Ayan. So dito kami na ngayon sa ICBC. Nung minsan tumambay na rin kami dito kasi makikita nyo, labas-pasok dito yung mga magro-road test. So para may idea si Enchong kung ano ang gagawin kapag start na siyang mag-road test. So yung bata, confident naman ako na kaya niya. So kita ko naman hindi ko na siya masyado nasisita, hindi kagaya nung una na sita ko na sita ng mga bagay na maling nagagawa niya. Ngayon, I'm truly confident na kaya na niya. Natatanda may ginawa natin dati yung painting check. So, napasave kami na. Yung mga windows natin. So itong mga parking slot na to is para yan doon sa magro-road test dito sa ICBC. So nakikita nyo naman dito, nakalagay ICBC road test parking. So pag magro-road test kayo, dito dapat kayo magpa-park. So dito mag-i-start at dito din magtatapos yung road test. As you can see, halos lahat na naka-parking dito is puro driving instructor at saka yung mga examiner dito din na bumababa at kinakausap yung mga students. School zone, playground zone, ha? Speed, medyo ano tayo. So, if you're ready, then let's pull away. Make a right here, ha? So, isa pang tip, okay? Ganito umuulan, hindi niya sasabihin sa iyo kung i-on mo ang wiper. Ikaw ang driver, ikaw ang mag-control ayon sa situation. Okay? Okay, let's follow it here. Yan. Okay, let's go. Signal. Signal. Yes, very good, yeah. Then straight up ahead, left turn. Straight up ahead, left turn, huh? Straight up ahead, right turn. Straight up ahead, right turn. Pwede siyang hindi magsalita. Saan ka pupunta? Sa right, because the sign is right turn only, huh? Got it. Full stop. 1, 2, then creep. Creep to the right. Alright, perfect. First lane. What's the speed here? 50. Go. Open your door. Close. Give me 5 hazards on the road. Animal, trees, house, pedestrians, buildings. Okay. Reverse straight or back up straight, I'll tell you when to stop. Okay? Kapag ganitong weather, I would recommend put your defrost mode. Minsan din, after the safety check, pagpasok niya dito, tatanong, pwede niyang tanong, okay? Defrost mode on, pakita mo yan. Defrost mode off, pakita mo yan. Pwede niya rin itanong, parking brakes on, parking brakes off. Ha? Depende sa examiner yan. So, sa ganitong weather, March, it's still cold. Diba? Pwede pa mag-frost yan. Okay? Yes, Pwede pa. One is he asks you to pull over. Second, he asks you to do a parallel park. Okay? Check mo agad. After magawa mo yung task, for example, sinabi niya, Enchong, pull over to the curb and park. Signal, shoulder check, pull over. Pag nagawa mo na yung task, tignan mo agad. Pwede mong testingin. Kung pababa, pataas, ikaw na ang bahala. Ha? Okay. Tapos, pagka parallel park, signal, shoulder check, 360, parallel park. After nun, checkin mo agad. Ha? So, ngayon, ito kagagaling ko lang sa road test. Okay? Nag-parallel park yung customer ko. Flat. Okay?
So, walang hill. So, sabi ng examiner, tinanong na lang niya, Enchong, if this is downhill, where would you put your wheels? Down. To the right. Okay? To the right. So, ilalagay lang natin sa left kapag uphill, na may curb, na may gutter. Yung ganito ha. Kapag uphill, pataas, na may gutter, to the left. Para pag gumalaw siya, tatama to sa gutter. Okay? Yung gutter is yung gutter na ganyan ha. This is not considered a gutter ha. So this is considered without a curb. Okay? So, tandaan mo, pataas na may gutter to the left. Kung hindi siya ganon, lahat to the right. So lahat ng downhill to the right. Okay? Pataas na may Gutter to the left. Uphill with the curb to the left, everything else is to the right. Okay? So, one more thing, another tip. If sa road test mo, umuulan ng ganito, at hindi mo makita yung salamin at basa, magbaon ka ng basahan ha. Yan. Sabihin mo, Mr. Examiner, I cannot see. Can you please wipe the mirror? Pa-wipe niya yan. Okay? Nangyari na sa akin yan. Nangyari na sa estudyante ko yan ha. Lagi ko nire-recommend yan. Kaya lagi ako nag-iiwan ng basahan. Okay? Naintindihan ha? Yes po. Mga tips lang yan ha. And stop right here. Okay? After niya, wala na ha. Shoulder check na sa left. Let's go. Doon ka sa farther right side. Kasi magra-right tayo. Okay? So, yield sign, walang pedestrian. Tingnan mo na lang yung left kung may sasakyan. Kung wala, let's go. You don't have to stop. Kung gawin niyo. Perfect. Perfect. 360. Then 360. Ha? Okay. So, tandaan mo, ang 360 ginagawa natin bago gumalaw. Ibig sabihin nun, dapat naka-ready ka na sa reverse. Then, ready ka nang gumalaw bago ka mag 360. Kasi, kung nag 360 ka, then saka ka palang magkakambyo, pwede na magbago yung situation mo sa likod. Diba? Yes. So, invalid na yun. Nag-expire na yung ano. Okay, so ngayon, gagawin natin ulit. On your right, choose a spot and go reverse park. Kasi sigurado pag reverse parking ka doon. Okay? Pagliko mong ganyan, may bus dito. Okay? Kung walang sinasabing examiner, wag mo siyang overtaken. Yes. Okay? Pag sinabi niyang you may pass the bus, then saka ka lang overtake. Ganun ha? O kaya, along the way, may nagpa-parallel park. Okay? Naharangan ka. Kung wala siyang sinasabing pass, wait for him. Okay? Yes. Ganun yon. Wait for his instruction. Okay? Ganun lang. Tandaan mo, kapag road test, kapag nagsimula siyang magsulat, it doesn't mean na nagkamali ka. Focus on yourself, focus on the road. Okay? Wala kang pakialam sa kanya. Eyes on the road, ears on the examiner. Yun lang. Okay? Ganun lang. Hindi sukatan ng pagkatao yan. Totoo yan. Hindi sukatan ng pagkatao yan. Tandaan mo yan. Dito, wala silang pakialam. Hindi nila tinatanong, lalo na ibang lahi, hindi nila tinatanong ilang beses ka ilang beses ka nag-road test. Pilipino lang. Mga Pilipino lang nagdidiskusyon. Yan, nagkakantsawan na nakasampu ka. Hindi dito yan. Hindi bragging right dito yan. Ang mahalaga, safe ka. Pumasa ka dahil safe ka. Yun ang importante dito, ha? Pumasa ka dahil deserving mo. Kasi sa totoo lang, may swerte at may tsamba. Okay, gusto ko pumasa ka dahil talagang nakita na examiner, talagang deserving ka. Ha? Talagang kaya mo na. Talagang kaya mo. You have the tools. Tandaan mo yan. Nakikita ko sa iyo, you have the tools. Basta, wag ka ma-excite. Huwag ka magmamadali. Oo. At this point, Enchong, ang kalaban mo, sarili mo. Yun lang masasabi ko sa iyo. Lahat ng pinagawa ko, nagawa mo, ha? Yun, yung mga reverse park, hazard, lahat naman nagawa mo. Ang kalaban mo, sarili mo. Be patient. Be patient, ha? Okay. Ang kaba, minamanage. Okay? Try mo magkamali for the first 10 minutes. Kasi, ano ba yung 10 minutes? Halfway na yun ng 25 minutes eh. Kalahati na yun. Doon usually nagkakamali ang tao sa first 10 minutes. Kaya pag ikaw lumampas ka ng 10-12 minutes, more or less okay ka na. Ha? May mga cases din kuya na ganito nangyari, kagaya sa akin. Naka 10 minutes, 15 minutes na ako, okay naman ano. Nagkamali ako dun sa kalahatian ng oras, like what you said, 25 minutes lang halos yun.
So nasa kalagitnaan ako, smooth naman lahat. Pero nung nagkamali ako ng isa, parang nasira yung ano ko, yung momentum ko, nawala. Tapos parang yun, sunod-sunod na yung mali hanggang sa bagsak na. Tandaan mo, pag nagkamali ka, carry on. Hindi mo na ma-undo yun. Okay? Tandaan mo yun. But you can make your next move then. Oo. Huwag kang mag-alala sa ganun, ha? Focus ka lang. First, by ano nga pala, baka by May, imbitahan kita, ha? Oh, kuya. Mag-15 na kami ng ate mo. Tayo na lang. Kahit kami pag ganun din, yung mga okasyon na ano lang. Sa totoo lang, hindi kami nagse-celebrate ng ate mo. Ay, kami din kuya, basta ano lang, magsalo. Sabi ko nung, hindi naman siguro kalabisan 50 na tayo. Signal. Tama po. Okay, tanda mo, right turn ha. Kapag may nag-blink ng right, okay, Pero diretso pa? huwag ka munang mag-right. Apo. Huwag ka munang aalis. Antayin mo siyang mag-suggest na talaga siyang paliko. Lumiko na po. Oo. Or talagang nag-slow down at liliko na. Nag-suggest na liliko na. Kasi unang-una, di ba, nangyayari din sa'yo. Minsan nalilimutan mong patayin ang yung signal. flasher. Yes po. Okay? Patayin ang flasher. Pwede rin, nagkamali lang siya at nagbago isip. May hinahanap na lugar at dumiretso pa rin. Pwede yan. Nangyayari yan. Okay? So, tandaan mo, ikaw ang may stop sign. In any case na may nangyari, sasabihin lang niya, siya ang may stop sign. Pero umusad pa siya. Okay? So, nangyayari yan. Tama po. Nangyayari na sa mga kakilala ko yan. Ha? So, wala namang masama kung ikaw ay maninigurado. Tandaan mo yan, ha? Laging sure ball. Okay? Okay. Very good. Tandaan mo, kumbaga sa boxing, kumbaga si Pacquiao, ayaw natin ng scorecards. Gusto natin knockout, ha? Kung papupunta yung scorecards, yan ang lagi kong bilin sa aking mga estudyante. So ito yung na-mention ko sa inyo nung minsan na dapat may break dito sa passenger. Para yung student, aside from dun sa brake and gas niya, so makokontrol dito ng driving instructor. So kumain lang kami guys sa Subway, nagmerienda, konting pentuhan. Napakabay talaga ni Kuya Marlon, wala akong masabi. Kaya doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng driving instructor ditong Pilipino, ano masasabi mo anak kay Tito Marlon? Sobrang bait. Sobrang bait, di ba? Apo. Wala kayong masabi. Talagang ibinigay niya lahat yung mga dapat matutunan ni Enchong. At the following month, or kailan ba ang usapan ninyo? March, Kasi malapit na rin mag-road test si Enchong. So binigay niya yung mga dapat gawin ni Enchong para makapasa siya sa road test. Sige, ikaw na mag-drive. Nakakatuwa lang kasi all the way from Suri, dumayo pa siya dito para turuan lang sa Enchong sa mga dapat gawin. Actually kanina, nung nasa likod ako, alam mo yung habang nakikinig ako sa discussion nila, ang dami ko pa rin natututunan. Sabi ko nga, kung ako magtuturo kay Enchong, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Kuya Marlon kanina. Kasi medyo may pagkapasaway na rin tayo. Kasi nga, alam niyo, nadala ko na dito sa Canada yung bad habit natin nung mga panahong nagdadrive tayo sa Pilipinas. So kanina, habang tinuturuan ni Kuya Marlon si Enchong, nakikinig lang ako sa discussion nila. Ang dami kong natutunan, like yung mga pinagawa sa kanya, na ano ba yung kanina anak? Yung pagdederecho. Apo. Tapos kailangan nakapasok na sa kanan bago ka kung magto-turn right ka. Sobrang dami ko natutunan. Kaya sabi ko, marami pa rin pala talaga akong hindi alam. Although malalayo na yung mga pinupuntahan natin, yung mga dinadrive natin, pero malaking bagay na nadito kanina si Kuya Marlon. So bukod doon sa natuto na si Enchong, marami din ako natutunan. So sa mga susunod na araw, ito na lang yung gagamitin namin na pagpapraktisan ni Enchong, itong CRB. Sabi ko kasi sa kanya, mas okay ito kasi alam niya naman yung Civic is minodified ko na. Nilagyan ko yun ng spoiler sa likod, nilagyan ko yun ng windshield sticker. So hindi siya i-allowed ng ICBC para ipang road test. Pwede yun, tatanggalin ko yung spoiler sa likod, tatanggalin ko yung sticker sa front. So wala nang problema, pwedeng gamitin niya yun. Kasi mas gamay daw na Enchong yung Civic kesa dito. So ang ginawa ko nga today, sabi ko kay Kuya Marlon, ito na lang yung gamitin na pagpapraktisan ni Enchong kasi para maituro sa kanya yung mga dapat gawin. And then sa mga susunod na araw, dahil nga si Kuya Marlon ang layo pa, ito na rin yung gagamitin ko
para pag-practice na Enchong. Para pag ginamit niya sa road test, gamay na niya kasi alam ko nag-a-adjust pa siya sa gas and brake nito dahil masanay nga siyang gamitin yung Civic. By the way, gusto ko nga pala magpasalamat kay Kuya Marlon kahit na napakalayo pa nung binahin niya all the way from Suri, dumayo pa siya papunta dito para lang turuan si Enchong. Sa mga di pala nakakaalam, sina Kuya Marlon yung na-interview nating family way back 2024, pinuntahan ko pa sila sa Suri. So sila ay mga followers natin na followers turns into a family. Kagaya nung nangyari sa amin na Kuya Jan, kung natatandaan nyo, sina Kuya Jan, yung dati na followers din natin, turns into a family. Kung babalikan nyo lang yung vlog natin na ginawa, which is ito, pinuntahan ko sina Kuya Marlon dati sa Suri. So sila yung family na citizen na sa Singapore na dahil nga yung mga anak nila is wala ng chance na maging citizen doon kasi nga nagbago yung rules sa Singapore. So ang nangyari, nag-move na lang sila dito sa Canada. So ang plano sana namin, invite namin si Kuya Marlon na pumunta muna kami kina Kuya Jan kasi gusto ko sana mag-meet itong both na family to. Kasi sila yung dalawang pamilya dito na talagang napakalapit sa puso namin. Napakabait nitong mga to. Kaya gusto kong mag-meet sila. Kaso may lakad nga si Kuya Marlon, I think susunduin pa niya yung anak niya. Nakakatuwa lang isipin ano, can you imagine, sino Kuya Jan 20 years na dito sa Canada, sina Kuya Marlon 20 years na dito sa Canada, puro citizen na, puro matatagal na, pero yung pa yung mga talagang naging mabuti sa atin. Kasi maraming nagsasabi doon sa ibang mga followers natin, yung iba doon mga PR na dito, mga citizen na mayayabang. Well, hindi naman po lahat. Kasi kung iisipin natin itong mga to ay matatagal na dito sa Canada, pero sila yung naging mga mabubuti sa amin. Hindi naman pare-pares ang tao. May mga tao talagang yung iba, kung sino pa yung bago. Kaya laking pasasalamat namin na na-meet namin tong mga pamilyang to. Yung pamilya ni Kuya Marlon, yung pamilya ni Kuya Jan. Unang-una, pag to-turn left ka or to-turn right ka, sinasabihan ka ni Tito Marlon mo ng speed up. Shoulder check, speed up, yes. Oh, kasi shoulder check, hindi ko na po nalilimutan. Oh, hindi mo nalilimutan yung shoulder check mo. Yung naobserbahan ko kanina, yung Pick up mga ng speed. yung speed. So kailangan pag nag-turn right ka, huwag ka nang babagal. Kailangan bilisan mo na kagad. Ha? Kasi ano nangyayari pag magto-turn right ka or magto-turn left ka, bumabagal ka. Parang nagbabak ka sa 10, 15, 20. Yes. So yun yung kailangan mong i-maintain. Di ba sabi ko sa'yo, anak, pag turn right mo, speed up. Bilis. Di ba? Kuha na kagad. Unless talaga may sinusundan ka na mabagal. Diba? Yung mga ganun. Kaya lang open na open eh. Yun yung napuna ko sa'yo. Sabi nga ni Tito Marlon mo, nakinig ko kanina sinasabi sa'yo. Diba sabi niya sa'yo, wala namang bilang dito kung nakalima kang road test or nakaisa. Basta ang pasa ay pasa. Totoo yun. But in my experience doon sa mga Pilipino dito, kalimitan, pinagtatawanan nila, nakatatlo, nakalima, nakaapat, nakasampu ka na. Hindi ka pa rin nakakapasa. Minsan may nagpupustahan pa dyan. Papasa ka na ba o hindi? Pero sa ibang lahi, totoo yun. It doesn't matter kung nakaapat, nakalima o nakailang ka pang road test. Pag pumasa ka na, nakapasa ka. Ibig sabihin, kaya mo na talagang mag-drive. Yun. Pero syempre, kung kakayanin mo ng one take, edi mas maganda. Kasi, di ba? Yes. Kasi hindi mo na kailangan magbayad ng napakarami. So maraming salamat ulit Kuya Marlon. Dumayo ka pa dito sa Abbotsford from Suri. So sa mga kababayan natin na naghahanap ng driving instructor, ipalo nyo lang po Cruising Driving School. Ilalagay ko po dito. Ayan po yung contact number. Kontakin nyo lang po. Napakabait po nitong taong to. Wala kayong masasabi. Napakahinahon talaga. Pag hindi kagaya kasi may na-encounter ako before na driving instructor talagang maninigaw. Sabi nga ng mga kasama ko dati, walang yan, nagbayad ako para sigaw-sigawan ako. Talagang parang ang lakas makahiya. Hindi ko na babanggitin. Pero may mga ganun talaga. Pero si Kuya Marlon, kanina kasi nasa likod din ako. Tinitingnan ko talaga siya. Pinagsasabihan niya si Enchong, nakikita ko naman. Pero alam niyo yung talagang napakahinahon. Sabi ko nga, pag ako siguro tuturuan ni Kuya Marlon, hindi ako makakaramdam ng takot. Kasi napakahinahon talagang magturo eh. So hanggang dito na lang guys. Marami pa kaming gagawin. Marami pa kaming tatapusin at aasikasuhin. We still have one more week para mag-stay dito sa Abbotsford bago kami tuluyang dumiretso sa Victoria. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye.